Quality Study o YAFS-5 na inilabas ng University of the Philippines Population Institute. Ang mga pag-aaral tulad ng YAFS-5 ay may malaking bahagi upang malaman ang kalagayan ng ating mga kabataan, hindi lang sa aspeto ng kanilang mental health, kundi lalo na sa sexual and reproductive health. Kaya naman, binabati ng CPD ang University of the Philippines Population Institute at kanilang mga partners sa matagumpay na paglulungsad ng 2021 Young Adult Fertility and Sexuality Study. So on screen, nakikita nyo ang aming CPD Undersecretary Dr. Lisa Grace Versales dahil nandyan siya sa YAFS launch. It's entitled The Filipino Adolescents and Youth Context, Continuity and Change. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa YAFS-5, panoorin natin ang ating Pop Info. Fertility and Sexuality Study is the Philippines' largest series of nationally and regionally representative cross-sectional surveys on the Filipino youth aged 15 to 24. Started in 1982 by the Demographic Research and Development Foundation Incorporated and the UP Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Halina't makinig, matuto, mga usapin na para sa'yo. Makibahagi sa mga kwento, dahil ang puso ng pag-unlad ay tayo. Pamilyang Pilipino ay ang puso, bansang progresibo, tayo'y makibahagi, tara usap tayo, dito lang yan sa Papit. Masayang Pamilya! Pagbati mula sa Commission on Population and Development o CPD, ang dating Popcom. Masayang araw ng Martes sa lahat ng aming tagapakinig at tagapanood. Ito si Mikey Rai mula sa Commission on Population and Development o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Ako ang inyong makakasama sa loob ng isang oras na pakikipagtalastasan sa mga issue at usapin na may kinalaman sa populasyon at pag-unlad. Last episode, napakaganda ng ating discussion tungkol sa healthy aging. Bukod sa paglaki ng ating populasyon ng older persons, we are expecting na 7% of our older persons age 65 and over in 2030. So, aging na tayo in 2030. So, ano-ano nga ba ang mga bagay na nakakaapekto sa mental health ng isang tao, lalo na sa ating mga kabataan? May kaugnayan nga ba ito sa ating reproductive health? Ilan lamang yan ang ating mga sasagutin sa ating mga panauhin ngayon. Ngunit bago yan, aming gustong sabihin na magkakaroon tayo ng Pop Beat Questions of the Day. And you have a chance to win exciting prizes, 200 pesos load. At ang mental health kasi ay ating pag-uusapan kasi mahalagang aspeto yan ng buhay ng bawat isa. Marami sa atin ang humaharap sa iba't ibang suliranin na nakakaapekto sa ating pag-iisip.
Batay sa survey ng Philippine Mental Health Association noong 2024, mahigit 70% ng ating mga Pilipino ang regular na nakararanas ng matinding stress dahil sa mga suliraning personal at pinansyal. So sa mga kabataang Pinoy naman, close to 1 in 5 Filipino youth aged 15 to 24 have ever considered ending their lives. Batay ito sa 2021 Young Adult Fertility and Sexuality Study o YAFS-5 na inilabas ng University of the Philippines Population Institute. Ang mga pag-aaral tulad ng YAFS-5 ay may malaking bahagi upang malaman ang kalagayan ng ating mga kabataan, hindi lang sa aspeto ng kanilang mental health, kundi lalo na sa sexual and reproductive health. Kaya naman, binabati ng CPD ang University of the Philippines Population Institute at kanilang mga partners sa matagumpay na paglulungsad ng 2021 Young Adult Fertility and Sexuality Study. So on screen, nakikita nyo ang aming CPD Undersecretary Dr. Lisa Grace Versales dahil nandyan siya sa YAFS launch. It's entitled The Filipino Adolescents and Youth, Context, Continuity, and Change. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa YAFS-5, panoorin natin ang ating Pop Info. Fertility and Sexuality Study is the Philippines' largest series of nationally and regionally representative cross-sectional surveys on the Filipino youth aged 15 to 24. Started in 1982 by the Demographic Research and Development Foundation Incorporated and the UP Population Institute, YAFS has evolved from a women fertility survey into a comprehensive study on Filipino adolescents and young adults. Providing a holistic picture of young people's lives, the rich findings from YAFS have served as bases in formulating programs and policies for the health and welfare of the youth, aligned towards the achievement of the Sustainable Development Goals. For the fifth of this series, the 2021 YAPS examines new trends amidst complex changes over the years and the impacts of the pandemic and the new normal to young people's education and work, relationship building, sexual and non-sexual behaviors, and overall well-being. The YAPS-5 specifically aims to inform the Adolescent Health and Development Program of the Department of Health, which funds the study. The survey covered the 17 regions in the country, involving at least 10,949 randomly selected respondents. They came from 974 randomly selected barangays nationwide. With the involvement of various stakeholders, the YAPS-5 design and tools were developed to be more multidisciplinary, collaborative, and inclusive. In this round of YAPS, 14 major topics were covered, making it the most comprehensive YAPS survey to date. Individual characteristics, family characteristics and relationships, self-esteem, self-efficacy, and life satisfaction, school, work, and community, media use, friends and peers, health and lifestyle, marital union and dissolution, puberty, dating and sex, fertility and contraception, knowledge and attitude towards marriage, sex and related issues, sexual orientation, gender identity and expression, reproductive and sexual health, and COVID-19. In YAPS-5, we believe that good data will guide our way through the new normal. For it is by understanding young adults' realities that we can help them shape their future, and of our nation too. Alright! So, as CPD aims to focus on adolescent health and development in 2026, itong YAPS book is a significant reference for program planning, crafting, and implementation, according to our Executive Director, Yusek Versales. So, it is indeed a useful material for government agencies working for our Filipino youth. So, sa isinagawang pag-aaral nitong UPPI sa YAPS-5, tumaas ang porsyento ng mga kabataang Pinoy na nakararanas ng mga depressive symptoms tulad ng kalungkutan at hindi mapakali sa pagtulog. Dumoble rin ang porsyento ng mga kabataan na nag-iisip na tapusin na ang kanilang buhay mula 8% noong 2013 na naging 17% noong 2021.
ang mas malalang simptomas ng depresyon at mas maraming suicide attempts ay nakikita sa mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan. So, mamaya tatanungin natin si Council Member Aliana tungkol dito. At ang nakakalungkot lamang, isa lamang sa bawat 10 kabataang Pinoy ang may kaalaman tungkol sa suicide prevention programs o services na ibinibigay ng pamahalaan at iba pang organisasyon. Bago tayo magpatuloy, narito na ang ating unang pop beat question of the day. So, sa ating mga nanunood, pwede po kayong sumagot, no? Ang ating unang katanungan ay, ano ang tawag sa pag-aaral na inilunsad ng University of the Philippines Population Institute o UPPI na naglalaman ng mga impormasyon at datos sa mga issue na may kinalaman sa sexuality, fertility, mental health, reproductive health, at iba pa ng kabataang Pinoy? Comment our watchers from Angeles City, Pampanga. Darlene Magpantay, Emery Espanyol, LGU Bustos, thank you po for watching Pop Beat. At ngayon, we would like to introduce our guests. No, we are also privileged to have with us the current president of the Philippine Psychiatric Association. She is also the acting assistant head of the Department of Psychiatry and the official spokesperson of the Veterans Memorial Medical Center. She is also active in the academe as a faculty of both the Ateneo School of Medicine and Public Health and Health Sciences program of the Ateneo Manila University. She is a strong advocate for mental health and has appeared on various media platforms, TV, and teleradyo shows. Actually, sikat siya to discuss a wide array of topics related to mental health, and for her dedication and commitment to promoting mental health and the Philippine Psychiatric Association, she was recognized as an outstanding member and also one of the recipients of the PPA, or the Philippine Psychiatric Association Presidential Award of Merit last January 2024. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Joanne May Perez Refarael. Hello, Doc. Magandang hapon po. Hello, Ma'am Mai. Good afternoon. Good afternoon sa lahat ng mga nakikinig, nanonood ng inyong very wonderful show or program. And congratulations, Ma'am Mai, sa inyong program, which really is very inspiring kasi makakatulong kayo sa napakarami nating mga kababayan. Ayun, napakaganda ng ating guest. At from one beautiful guest to another, ang ating panglawang panauhin na nandito sa studio ngayon ay multi-awarded Filipino leader, no? Si Catherine Siya, with over 15 years of experience in youth participation, governance, and social service, with a strong focus on mental health advocacy. So as the national chairperson of the Youth for Mental Health Coalition and council member of the National Anti-Poverty Commission, where we met her, she leads efforts to combat the stigma surrounding mental health through policy interventions, psychoeducation, service delivery facilitation, and sustainable community-based initiatives. She is also an active contributor to key mental health frameworks, including the Mental Health Act and the Strategic Plan on Mental Health, dahil kasama natin siya sa various technical working groups of the Philippine Council on Mental Health. Friends, ladies and gentlemen, please welcome Miss Ray Aliana Isabel Lagasca. Hello, Aliana! Magandang hapon! Magandang hapon po sa ating lahat. Itong araw na to ay sa mapagpalayang araw, no? Kasi marami tayong matututunan patungkol sa kalusugang pangkaisipan. Maraming salamat, Miss Mai, and of course CPD, no, for giving us this opportunity to speak about young people's mental health. Yeah. Ayun, Actually, salamat. excited na ako, Miss Mai. Salamat, Aliana. At bago tayo magpatuloy, makinig muna tayo sa ilan nating mga kababayan bago natin balikan si Dr. Joanne May Perez. Ano ba ang mga isyong kinakabahala ng mga Pilipino na may kinalaman sa kanilang sexualidad? At paano ito nakakaapekto sa kanilang mental health? POV, pulso ng populasyon. Pasok! Ang plano ko sa pagtanda ko is makapagtayo ng business at
makapunta sa ibang lugar, katulad ng mga Amerika, at papasyal ko ang pamilya ko sa ibang bansa. Yung nakakabahala, yung early pregnancy sa mga kabataan, di ba? Siyempre, pagka nagkaanak yung bata pa, hindi pa tapos mag-aral, nagkaanak, wala silang para buhayin yung bata. So, magkakaroon ng yung sa magulang, iaasa nila sa magulang yung pagpapalaki nun. Walang trabaho, hindi pa tapos mag-aral. Pag sa maladagdag na doon, sakripisyo, yung sa nanay naman nakakabahala talaga yun dahil, siyempre, wala ka ipapakain sa anak mo. Pag-aasawa at family planning. Marami kami problema sa mental health namin kasi napag-uusapan namin mag-asawa. Ang maagang pagsasama ng mga kabataan ngayon na patuloy na dahil sa kanilang pagsasama ng wala sila agad na magandang trabaho, walang makain na maayos. Example for that ay yung pagkakaroon ng lack of knowledge or wala silang enough knowledge about sex. Kaya minsan yung mga kabataan, bata pa lang sexually active na. And for some reason, after a few years, syempre nag-enjoy pa yan sila eh. And by that, nagkakaroon sila ng problem. Kaya nagkakaroon ng HIV. Sa mga unang years ng pagiging sexually active nila, wala pa yan actually. Tapos mai-realize lang nila yan after a few years or ilang beses pa. Kapag na-realize nila yun, doon na magkakaroon ng depression kasi may mga regrets na, may mga pagsisisi na kasi hindi nila agad pinag-isipan ng mabuti bago nila gawin yung mga actions na. So, ayan. So, early pregnancy, pag-aasawa at lack of knowledge on sex ay nakaka-apekto sa mental health ayon sa ating POV or pulsuhan ng populasyon. Ngayon naman, balikan na natin. Dr. Joanne May, magandang hapon po. Hello, hi again, Mamay. And of course to Aliana. Sayang hindi tayo nag-meet, Mamay and Aliana, but hopefully next time I will be able to join dyan sa studio. Okay, Dr. Joanne May, ang una naming katanungan, bakit kaya kailangan pagtuunan ng pansin ang aspeto ng mental health ng bawat isa sa ating mga Pilipino? Of course, this is very important, Mamay. We know that ang sabi ng World Health Organization, there is no health without mental health. So we can see from this definition ng health, which includes the totality, the overall well-being, not just physical, kasama doon yung or the emotional, psychological, and social well-being. So that's why we cannot say na healthy ang isang individual kung yan nabibigyan ng pantay na pansin, equal na significance ang ating kalusugang pangkaisipan. And very important, Mamay, kaya very relevant ng ating topic for today kasi as you mentioned kanina, yung October 10, noong Friday, was World Mental Health Day. So talagang it helps us to talagang be aware na kailangan natin alagaan ang ating kalusugang pangkaisipan because this is related to our overall health and wellness. Yun na, actually na-strike ako sa sinabi niyo, Dr. Joanne, yung there is no health without mental health. No? Yeah. So, and also, ano ba yung mga, sa inyong pananaw po, ano yung kasalukuyang top 3 issues on mental health na kinakaharap ng ating mga kababayan, Dr. May? Yes. So usually, ito naman ay global siguro, no? We can say, Mamay, no? Na it's always, kung hindi siya, not talking about disorders muna tayo, Mamay, ha? Yes The po. usual muna, no? The stress, it's a mental health concern also, stress na
which may be prolonged, na hindi kaagad naaagapan, which may lead to burnout. No? Lalo na ngayon na we are experiencing several stressors ngayon related to disasters, calamities, and of course, depression, as mentioned din yung kanina, Mamay, anxiety, and substance use is also very common, Mamay. And so, kailangan talaga PTSD, post-traumatic stress disorder, lalo na kung tayo ay may karanasan, be it direct victims tayo ng mga calamities and tragedies, or sometimes also the responders, na Mamay. Kaya kailangan bigyan natin lahat ng mental health and psychosocial support during this time, specifically when sunod-sunod ang mga nangyayari sa ating country. And another is the mga psychotic disorders, kung disorders na Mamay, na usually schizophrenia and other forms of psychosis. Naku, napakadami pala no, Doc? Yeah. So, stress, prolonged stress leading to burnout, severe depression, anxiety, and at the same time, substance abuse at psychotic disorder. So, gusto ko po yung sinabi nyo, Doc. And PTSD, no? Post-traumatic stress disorder. Yung sinabi nyo na kailangan ng mental health and psychosocial support. Ano po ba yung mga programa o serbisyo na ginagawa or binibigay ng Philippine Psychiatric Association tungkol dito, Doc? Yes, especially ngayon, Mamay, no, na talagang our concern ngayon is sunod-sunod. There is that feeling of uncertainty. There is that feeling na we are not able to have that control sa mga nangyayari ngayon sa panahon natin ngayon. Tumataas ngayon ganitong situation, Mamay, tawag natin na disaster fatigue also. Yung that anxiety, worry about kailan magkakaroon ng another earthquake or aftershock or flooding. So, ang ginagawa namin, Mamay, sa Philippine Psychiatric Association is meron kaming dedicated na committee for this on disaster resilience, disaster response. At kami ay nagsisimula na, Mamay, na meron na kami mga point persons na, and some of us, in fact, have been deployed already to help with the provision ng psychological first aid and mental health and psychosocial support, because we know that, again, sa recovery phase natin, Mamay, lalo na pag dumaan tayo sa isang napakatinding crisis or traumatic event, napaka-importante na matugunan not just the basic needs, na food, clothing, shelter. Of course, ang safety goes beyond the physical safety, but the psychological safety as well. Kaya dun tayo pumapasok. Ayun, napakadaming serbisyo ng Philippine Psychiatric Association. So, aming tatandaan yan, Doc Joanne May, no? Yung feeling of uncertainty, disaster fatigue. And salamat po dahil may dedicated committee on disaster resilience and response na nagbibigay din ng psychological first aid ang Philippine Psychiatric Association. Ano po yung mapapayo nyo, Doc Joanne May? Kasi alam ko po, may susunod pa kayong interview dahil in demand talaga kayo. Ano po yung Hindi naman Mamay tayo in demand masyado. Mamay, kasi nga because of sa mga nangyayari ngayon, Mamay, no, kailangan talaga. Unfortunately kasi, konti lang kami na board certified psychiatrists currently. Nasa mga naglalaro around mga 650 to 700 lang all kami. over the Philippines, Doc? Kulang na kulang for a population of 110 million Filipinos. So kung ma-imagine ninyo, Mamay, no, with that numbers, ay as much as we can, tumutulong talaga kami sa kahit anong platform, and para lang we can reach the unreached, di ba, Mamay? And it's one way itong platform ninyo ngayon, no, to be able to reach our kababayans na nasa mga provinces na walang direct access sa mga mental health professionals. So that's why, Mamay, ang payo ko sana or ang maibibilin ko is for all of us na nakakaramdam ngayon, no, ng uncertainty sa mga nangyayari ngayon. Yun bang feeling natin, we have no control sa mga nangyayari. Please make sure na focus tayo sa mga bagay na meron tayong control over. Like for example, take good care of yourself first and foremost. Kasi di ba, Mamay, may kasabihan, Yes we po. cannot help
other people. We cannot give what we do not have. So, hindi siya selfish na kailangan alagaan natin ang ating sarili, lalo na sa mga parents, no, na yung sinabi nyo kayo na may mga kabataan na may mga anak. No? So, mas maalagaan nila, mas magiging present sila sa kanilang mga anak, mas magagabayan nila ang mga kabataan kung sila mismo, they are full, no, of battery, sila ay yung nakakapagpahinga sila, and they can give sa mga anak nila kung sila ay fully recharged, di ba, Mamay? So please take good care of yourselves, get enough rest and sleep, eat more of the serotonin, no, na boosting food at tinatawag namin doon, Mamay. Yung mga fish, fruits and vegetables, exercise as much as you can kasi the blood flow to our brain is very important to keep us awake, alert, and sharp always. Lahat naman tayo, Mamay, di ba? Kailangan natin yon, especially kung may work din tayo. And of course, know that support is very important. Kung tayo ay may mga pinagdadaanan ngayon, I'm sure, Mamay, lahat tayo siguro, lalo na kung kahit na hindi tayo ang direct victims ng mga earthquake, we can still feel the anxiety sa mga nababasa natin or sa mga naririnig. Please make sure that support na meron tayong strong, trusted na support system because no one has to go through these mental health concerns on their own. Kailangan sana ay may kasama tayo, may nakakausap tayo. At of course, Mamay, tayong Filipinos, we are highly spiritual people. So, of course, we always have that, na ang ating spirituality also, doon tayo huhugot also ng ating resilience, na or ating coping. So, focus on the positive na and healthy, Mamay, that's the term there. Healthy na coping strategies. And know that help is always available. Nandito kami, the Philippine Psychiatric Association. Kung mga emergencies, 1553 ang number or hotline na 24/7 ng National Center for Mental Health. And know that we are always here ready to help each other. Hindi lang kami sa psychiatrists, Mamay. I'm sure sila Aliana din sa kanilang grupo. Mga psychologists, guidance counselors sa schools. And sama-sama nagko-collaborate kami, nagtutulong-tulong. And know that huwag mawala ng pag-asa. May pag-asa always, lalo na kung tayo ay sama-sama at nagtutulungan. Ayun, very well said. Maraming salamat po, Doc Joanne May Perez Rivera L for joining us. Thank you for your time, ma'am. We are sure to remember your advice to make sure to focus on things you can control. Make sure to take good care of yourself for full battery. And at the same time, help is available because you are not alone. You can dial for first aid 1553. Thank you, Doc John! Mamay, and regards to Aliana at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, more power to your program, Mamay. Maraming salamat po muli, masayang pamilya. So at this point, before we meet our special guest then, our second segment, second part, let us meet muna the new us. Ano ba ang Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad o Komisyon ng Population and Development ang pangunahing ahensya na gumagawa ng mga polisiya, plano, programa para sa pagbibuild ng capacities ng ating mga institusyon, tungkol sa people at the center of development. Ang aming narrative ay umiikot sa life course ng isang tao mula kapanganakan hanggang sa kanyang malusog na pagtanda sa syudad, kanayunan at sa ating mga cities also, na mayroong pampopulasyon na programa para sa inyo. So ngayon, panoorin natin ito. Sa pagdipas ng mga taon, ang Commission on Population and Development na dating kilala bilang POPCOM ay naging kaugnay na ahensya ng iba't ibang tanggapan ng gobyerno. Mula 1969, ang POPCOM ay attached sa iba't ibang ahensya.
Sa bisa ng Executive Order No. 123 ng 1987, ang POPCOM ay napabilang bilang isang kaugnay na ahensya ng nooy Ministry of Social Welfare and Development na ngayon ay Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang pangunahing layunin ng programa ng populasyon ay ang pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng pagtataguyod ng isang makatarungan at makataong lipunan. Muling nailipat ang POPCOM sa ilalim ng Office of the President ayon sa Executive Order No. 408 noong 1990. Mandato nito ang pagpapadali ng koordinasyon ng mga patakaran at programa na may kaugnayan sa populasyon upang matiyak ang epektibong pagpapatupad at pagsasakatuparan ng mga ito. Makalipas ang isang taon, inilabas ang Executive Order No. 476 na muling nagtatalaga sa POPCOM bilang isang kaugnay na ahensya ng National Economic and Development Authority o NEDA. Sa panahong ito, ang focus ng mga programa ay nakatuon sa ugnayan ng populasyon, resources, and environment. Noong 2003, inilipat ang POPCOM sa ilalim ng Department of Health or DOH sa bisa ng Executive Order No. 188. Ipinananawagan nito ang nagkakaisa, pare-pareho at pinagsama-samang pagpapatupad ng programa ng populasyon na may partikular na pagtutok sa pamamahala ng populasyon, reproductive health, at family planning. Taong 2017, nilagdaan ng Executive Order No. 12, Sustaining and Attaining Zero Unmet Need for Modern Family Planning through the strict implementation of the Responsible Parenthood and Reproductive Health Act. Sa bisa nito, ang POPCOM ay binigyan ng mandato na isulong ang Zero Unmet Need for Modern Family Planning sa pamamagitan ng pagtulong sa mga Pilipino upang makamit ang bilang ng anak na kanilang nais at mapababa ang insidente ng maagang pagbubuntis sa bansa. Ang POPCOM ay muling nailipat sa kasalukuyang ahensyang kinabibilangan nito, ang National Economic and Development Authority. Inilabas ang Executive Order No. 71, Series of 2018, upang higit pang palakasin ang mga programa sa populasyon at pagpapaunlad. Hinihikayat namin ang bawat isa na makibahagi sa pagsulong ng mas maayos na kalidad ng buhay upang makamit ang isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino. Ayun! So, ating napakinggan ang paglipat-lipat ng ating ahensya. So, ngayon kami ay nasa Department of Economy, Planning, and Development or DepDev, no? So, para sa ating Popbeat, question of the day, actually, may nanalo na sa ating unang question kanina, no? At gusto namin kayong manalo. So, ito ang ating question of the day. Anong executive tanong? So, shout out muna tayo sa ating mga nanunood mula Tuguegarao City, no? Mula sa ating mga tagapanood, napakalayo, mga taga Region 1, Commission on Population and Development, watching from Mimaropa, maraming salamat. Marami din pong salamat CPD Calabarzon for watching, OPD Bacoor, napakalayo ha, LGU Calamba City, Laguna. Maraming salamat from Magsaysay, Palawan, napakalayo, Aliana, no? Salamat din sa Office of the City Population Officer, Imus City, LGU Rojas Oriental, Mindoro, at Muñoz City, Nueva Ecija, from Population Development Office from Rojas Oriental, Mindoro, at Santa Rosa City Population Office, Population and Development of Bukidnon. Hello! Nag-hello sila. And greetings from the CLGU City Pop Dev Tabuk, Kalinga, all the way there in the north and in the south. Maraming salamat sa inyo, at ngayon, we are so privileged to have with us this afternoon Council Member Ray Aliana. Aliana, maraming salamat for being here in the studio. Maraming salamat din po, Ms. Mai, for having me. It's such an honor to be part of this discussion po. Ayun, so kamusta ba ang mental health ng ating mga kabataan ngayon, Aliana?
Miss May, hindi ko masasabi na 100% na okay lang, no, yung young people right now. Especially kasi ang dami ng distressors at this particular time. Meron tayong sunod-sunod na kalamidad. So, merong pag-ulan, merong earthquakes, meron din tayong mga suspension of classes. And syempre, meron din tayong mga political problems, no, na kinakaharap right now. At alam din naman natin na yung youth sector at this particular time ay very progressive. So, I couldn't imagine kung gaano sila ka-distress with all the corruption issues going on and even trying to build accountability. At the same time po, proud din ako sa youth sector kasi right now, they are knowledgeable enough about mental health. So, actually, tapos na tayo. We're past the awareness stage when it comes to mental health kasi a lot of people know about it and that's the same reason kung bakit natin ito pinag-uusapan at this particular time. Pero I would say that probably may concerns pa rin how to get services, where to get services. Kaya naman po talaga, hindi ko din matansya, kamusta ba yung young people right now? So sa mga tagapanood natin na young people, let us know. I want to know also kamusta ka. Kasi ako personally, I'm struggling between managing yung mental health ko and definitely working on specific issues that we would want to champion. So yun, ang dami palang kinakaharap na issues, Aliana. No? So yung ilan sa mga nabanggit mo ay kalamidad, suspension of classes, and of course yung ating political problems ngayon. And you're right, we are past the awareness stage for mental health. So we have really malayo na, pero malayo pa. No? Totoo po So yan. paano ba nakaka-apekto ang mental health, Aliana, sa ating mga young people's reproductive health at overall well-being? Ma'am, kasi kapag pinag-uusapan natin or himayin po natin yung sexual health, hindi lang talaga siya about your reproductive system. It's about your physical health. It's also about your mental health. It's also about your social well-being and even your emotions. And kung titingnan din natin, baka na-neglect po kasi natin, Miss May, sa pang-araw-araw, kunwari sa mga kababaihan, when we have our menstrual cycles, meron tayong different hormones, Talagang yung hormones natin ay iba on that particular time. Meron din naman kapag pinag-usapan din natin yung kunwari pregnancy, o malaking issue din, teenage pregnancy. Meron kanina dun sa POV, 'di ba, sabi hindi pa handa. Naging problema din yon kasi it also alters the kind of future na meron, 'di ba? So there are a lot of uncertainties also. Pagdating naman sa mga kalalakihan, sometimes yung kunwari issues about infertility can also affect their mental health kasi they are supposedly sa isang sa kultura na meron tayo, 'di ba? Dapat yung mga kalalakihan can actually build a family, magkaroon ng anak, etc. So yung mga ganitong issues, baka po na-neglect natin sa pang-araw-araw. But definitely intertwined po ang usapang sexual reproductive health and mental health. Ayun, napakahirap talaga na talagang may link ang reproductive health at ang kanilang mental health. So sa pagbabalik namin, tanungin natin si Council Member Aliana, ano ba yung mga programa at polisiya na iyong isinusulong kasama ng iyong Youth for Mental Health Coalition upang mapangalagaan ang mental health ng bawat isa, lalo ng ating mga kabataan ngayon at matugunan ang mga isyong kaugnay nito. Pero panuorin muna natin ang ating paalala. Kumusta ka? Ano ang nararamdaman mo ngayon? Maaaring ikaw ay masaya, malungkot, galit o nangangamba. Kahit ano pa man ang iyong nararamdaman, okay lang yan. Hayaan mo ang iyong sarili na madama ang mga emosyong ito. Parte ito ng iyong mental health. Sabi nga ng mga eksperto, ang mental health ay ang estado ng iyong mental, social at emotional well-being. Ang mental health ay nakakaapekto sa iyong pag-iisip, pakiramdam, pagkilos, pamamahala ng stress, pakikipag-ugnayan sa iba at paggawa ng desisyon. Ugaliing alagaan ang iyong mental health. Ingatan ang iyong sarili. Do you know that stress affects both your physical and mental health? Some symptoms of stress are indigestion, shallow breathing, and body pains. Stress can also make you feel more
moody, and aggressive. Managing your stress helps you feel better and function well. Here are some small steps that you can do to lessen your stress. Break down your tasks into small parts. Take a short walk outside. Turn off or limit phone notifications. Have a good and healthy meal. Take a power nap. Listen to relaxing music. Ask for help with your chores. And celebrate small wins. Always remember, take care of yourself. Don't let stress affect your health. If you're feeling stressed for more than 2 weeks, seek professional help. For more information about mental health services and self-care tips, visit the I Choose website and download the mental health booklet. Ayun, no? Ang ganda ng mga tips na napanood natin, Aliana, no? Break down tasks, take a walk, healthy food, rest and sleep, no? And celebrate small wins. You can also go to malayaako.ph and you can download materials for mental health. At the same time, pagbati, no? Gusto ko lang batiin ang CPD Olongapo Zambales, Provincial Population Office of Zambales, Population and Development of Bukidnon. Maraming salamat po sa pagtuto. At ngayon, balikan natin si Council Member Aliana. Aliana, ano-ano ba ang mga programa at pulisiya na inyong isinusulong, no, mula sa NAPSI or the National Anti-Poverty Commission at sa Youth for Mental Health Coalition upang matulungan ang ating mga nanonood lalo na at nakikinig, lalo na all over the country para may matulungan sila kung meron silang nalaman tungkol sa isang mental health, no, ng ating mga kabataan ngayon na kailangang tugunan. Alright, Aliana? Yes, Miss May. Para po sa ating mga taga-panood at taga-pakinig, no, sana po alam po nating lahat yung RA 11036 or yung Mental Health Act. Ito po ay naipasa noong 2018 at ito po yung ating basihan ng lahat ng mental health programs in the country, no. Bakit ko gusto sana na malaman ito ng taong bayan, no? Dahil nakapaloob dito yung ating mga karapatan bilang Pilipino, no, getting enough services, be free from discrimination, etc. And at the same time, that's how we actually protect our rights, human rights, at syempre hold our duty bearers accountable. Nitong nakaraang Desyembre, Ms. May, naipasa din po yung RA 12080. Ito naman yung tinatawag natin na Promotion of Mental Health and Well-being in Basic Education. It was authored by Senator Win Gatchalian and definitely being supported by our education institutions, no. The good thing about this one, this provides us better protection of mental health inside the schools. Alam din naman natin na sa pangapaaralan, no, marami po talagang iba pang problema doon katulad ng bullying, yung mga pagbabago sa katawan ng isang adolescent, 'di ba, na kung hindi sila nabigyan ng information o hindi nila alam na ito pala yung pagbabago sa katawan ko, mahirapan talaga sila with their mental health, no. It also provides some way at some point, no, more opportunities for guidance associates para ma-ensure natin na sa paaralan meron na pong mga tutulong, no, sa kalusugang pangkaisipan ng ating mga estudyante. Pero yung isa din po na talagang pinaglalaban namin is yung tinatawag natin na community-based mental health program. Ito po ay isang programa, it's a guidebook, no, from the Department of Health also. Para in our communities, alam natin kung paano tayo magbibigay ng mental health intervention. Kasi na-mention nga po ni Dr. Jean kanina, no, na kakaunti lamang yung mga psychiatrists sa bansa. 650 Yes, nationwide. Nationwide. Kakaunti lang din po yung mga psychologists natin. And definitely dahil kakaunti lang yung ating mental health professionals, hindi niya kayang i-cover lahat for the entire Filipino population. Kaya ang sanang gusto nating mangyari ay magkaroon ng community-based
intervention, no? Sa komunidad pa lang, meron ka ng support na makukuha para may preventive na measure na tayo. Hindi nakakailanganin ng specialized care kasi wala nang madadiagnose with a mental health condition. Dahil as an individual and as members ng ating komunidad, kaya na nating ma-manage yung ating mental health challenges. Kami naman din po, no, sa Youth for Mental Health Coalition, we always try our best to showcase o mapakita yung intersectionality ng mental health. So marami din po kaming policy advocacy work na ginagawa for mental health and nutrition, mental health and non-communicable diseases o yung mga cancers, etc. Mental health and sexual reproductive health, mental health and climate crisis impact, no? Dahil lahat ng ito, no, ay nakaka-impluwensya sa ating kalusugang pangkaisipan. And together with the National Anti-Poverty Commission, Youth and Students Council, meron din po tayong sinusubukan, no, na maipasa o mai-promote at this time, no, yung tinatawag natin na disability inclusive healthcare system. Kasi syempre, iba pa rin po talaga mismo yung usapin kapag disability inclusive yung ating mental health services and programs, no. Ibig sabihin, we are not leaving anyone behind. No, so no one should be left behind. And let's remember po, no, sa ating mga tagapakinig at tagapanood, yung Republic Act 11036 or yung Mental Health Act na meron talaga tayong rights, no, for programs, karapatan ng bawat Pilipino na talagang magkaroon ng access para sa mental health services at programs. And also, yung inyong advokasya tungkol sa community-based mental health program, napaka-importante. Kaya talagang saludo kami, no, sa iyo, Council Member Aliana, kasi talagang napakalaking issue nga ng ating mga kabataan ng kanilang mental health. So, sa panghuli nating katanungan at inyong mensahe, no, Council Member Aliana, paano ba natin mahihikayat ang ating mga young people or ating mga kabataan na pangalagaan ang kanilang mental health, at paano ba kami, no, dudulog sa Youth for Mental Health Coalition, at ano ba ang inyong numbers, or how can we reach the Youth for Mental Health Coalition? Council Member Aliana? Maraming salamat, Miss Mai, no, kasi this is an opportunity, very good opportunity for us also para mabigay namin yung aming mensahe sa, di lang sa mga kabataan, pero sa ating lahat. Siguro bilang pang wakas, no, dito sa segment natin ngayong araw, gusto ko lang ipaalala sa lahat na tayo ay mahalaga. Sa palagay ko, sa harap ng krisis, ng alitan at mga iba't ibang problema na meron tayo ngayon sa bansa, nakakalimutan natin yung sarili natin in the process. Probably yung mga duty bearers natin right now, katulad nyo, Miss Mai, no, always think about how they can serve the people, and probably yung leaders natin in community is also thinking the same. At syempre yung mga magulang din natin, no, iniisip ang araw-araw kung paano ba nila mapapangalagaan ang kanilang mga anak, at yung mga anak ay maaaring iniisip kung paano nila paano magiging proud yung mga magulang nila, at paano nila makakamtan yung kanilang mga pangarap, no. Pero at the course of all of that, yung lahat ng ingay at alingaw-ngaw, baka nakakalimutan nating alagaan ang ating sarili. Sinabi ni Doc kanina, no, very important yung self-care. Siguro dadagdagan ko yung self-care. Ang pinaka-importante sa lahat ay yung ma-realize natin na mas mahalaga tayo kaysa sa lahat ng trabaho at problema na meron. Yung self-care kasi darating siya kapag meron tayong pag-unawa doon sa ating importance, no. Hindi lamang sa society, pero yung importance ng buhay natin in general. So sa pang-araw-araw, no, ang mensahe namin para sa lahat, ikaw, ako, tayong lahat ay mahalaga lagi-lagi, kaya pangalagaan natin ang ating kalusugang pangkaisipan. Kung meron man po kayong mga gusto pang malaman patungkol sa mental health, di naman kaya kinakailangan nyo po ng tulong for a referral system para ma-refer po namin kayo sa isang mental health professional, o di naman kaya kailangan nyo ng speaker for a seminar, workshop, training,
especially with regards to youth involvement in mental health advocacy, open po no ang tanggapan ng Youth for Mental Health Coalition. Maaari po kayong magpunta sa Facebook at hanapin niyo po ang Youth for Mental Health Coalition. Mag-message po kayo doon. Pwede din po sa Instagram, no. And we also have our email, that's info@y4mh.org. We will be very much willing and happy to accommodate po no yung inyong mga kinakailangan. And siguro last na no, I would like to thank CPD no for this particular segment. What we really want no apart from awareness is really trying to reach everyone in the discussion of mental health, kasi maaaring yung mga nare-reach po ng Y4MH ay hindi sapat, no? But with this particular program at yung pag-uusap natin patungkol sa kalusugang pangkaisipan at nakita ko ang dami nating tagapakinig at tagapanood, I think this is a great opportunity, no, to understand about our mental health and realize na hindi lang po ito pang October, ha? Pang araw-araw po ito. Ayun, so hindi lamang ito pang October because ikaw, ako, napakahalaga na pangalagaan ng ating kalusugang pangkaisipan. So, maaari po kayo mag-message sa Youth for Mental Health Coalition. Maraming salamat muli, Council Member Ray Aliana Lagasca, ang ating chairperson for the Youth for Mental Health Coalition. Maraming salamat! And ngayon, sa ating pagtatabos, gusto naming batiin pala ang ating mga winners ng Popbeat Question of the Day. Para sa unang Popbeat Question of the Day, congratulations, Alisa Laborte. At para sa pangalawang Popbeat Question of the Day, Jocelyn Madarang. At para sa pangatlo, ipopost na lang namin sa ating Facebook page para makuha ang inyong premyo. So please like our page at please message again ang ating ayan, naka-flash on screen ang Commission on Population and Development Facebook page. Please message us, Alisa, and yung ating pangalawang winner ng Popbeat Question of the Day. So makibahagi sa ating usapin, i-share ang inyong thoughts gamit ang hashtags #Popbeat, #Tao ang Puso ng Pag-unlad, #CPD at 26. I-follow ang aming mga Facebook page. Meron tayong Commission on Population and Development at CPD Fails. Pwede nyo ding i-follow ang Usap Tayo sa Family Planning. Pwede nyo rin i-follow ang I Choose Malaya Akong Maging para sa mga update at impormasyon tungkol sa population and development. At narito na ang ating huling Popbeat Question of the Day. Paano natin mapapangalagaan ang ating mental health? Sumagot na kayo para sa third winner of the day at wag nating palampasin ang 200 pesos na load. I-type lamang ang tamang sagot sa ating comment section ngayon, no? So nagpapasalamat din kami, may dumagdag sa ating mga nanunood watching from the Municipal Population Office Katipunan all the way from Zamboanga del Norte. Marami pong salamat for watching us. And also ang ating Regional Director Teresa Soriano is watching from Commission on Population and Development Region 2 Tuguegarao City. Hello, RD Teresa. Thank you for watching. And also, maraming salamat sa ating mga panuuhin ngayong episode na to. Dr. John May Perez Rifarael of the Philippine Psychiatric Association and the chairperson national yan ng Youth for Mental Health Coalition and council member of the National Anti-Poverty Commission, Commissioner Ray Aliana Isabela Gasca. Insights mo so valuable for us. We will remember self-care. I think that would be talagang the core message for today's episode, no? Napaka-importante na ang self-care. Kahit po lagi natin itong naririnig, we cannot give what we do not have. So we need to celebrate small wins. We need to take care of ourselves. It's not selfish to really take care of ourselves because our mental health is very important. And so, happy Mental Health Awareness Month, and because there is no health without mental health. So for us in CPD, maraming salamat because we believe
that every individual, every community should be included and no one should be left behind. So together, let us foster open conversations about mental health, normalize seeking help, no? And remind everyone that mental health is just as important as physical health. Share stories, educate others, and challenge misconceptions, because itong mga steps na to will create a world where mental health is valued, supported, and treated with the care that it deserves, lalo na ang ating reproductive health. And bago tayo magpaalam, maraming salamat dahil nanunood rin, no? Ang ating Ifugao Provincial Population Unit, si Stephanie Licyayo, laging nanunood, no, ng ating Pop Beat. So, sa ngalan ng aming Executive Director, Undersecretary Lisa Grace Bersales, ako si Mikey Ray mula sa Commission on Population and Development. Masayang pamilya, pakinggan ang tibok ng populasyon ngayon sa Pop Beat, dahil ang tao, tayo ang puso ng pag-unlad. Masayang pamilya! Halina't makinig, matuto, mga usapin na para sa'yo. Makibahagi sa mga kwento, dahil ang puso ng pag-unlad tayo. Pamilyang Pilipino ay ang puso, bansang progresibo, tayo'y makibahagi, tara usap tayo, dito lang yan sa